Hi guys! My name is Kenny and welcome back to my YouTube channel. For today's video, ang gagawin ko guys is susubukan ko yung mga bagong product ng BLK Cosmetics. Actually, nung December ko pa dapat gagawin ng video itong mga product na to, kaya lang super duper hectic ng schedule nung December, kaya na-move nang na-move, kaya ayun. January ko na siya nagawa. Yung reason kung bakit ganito yung packaging ng mga product is because lahat ng mga products na susubukan natin today, galing siya sa may ano ng BLK, yung parang holiday box, something. Hindi ko sure kung available pa yung beauty box na yon, pero ang presyo ata nun is 2,990 pesos. Diba? Gumagawa ng makeup review tapos hindi kabisado yung mga information about the product. Nakakaloka. So, ayun nga. Today, susubukan natin yung mga product na laman ng beauty box na yon, and yung total of product is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 items. Actually, yung ibang mga product na susubukan natin today are limited edition, kaya hindi ko sure kung available pa, but don't worry kasi lahat naman ng information na kailangan nyo ilalagay ko sa may description box. Anyway, if you guys want to know how I feel about BLK's newest products, just keep on watching. Unfortunately, wala ako ng bagong foundation ng BLK kasi naglabas sila ng 3 shades ng foundation. So for today's video, ang gagamitin ko na lang is itong Maybelline Fit Me Matte Plus Poreless Foundation in the shade 128. Done with foundation. So, yung first product from BLK na susubukan natin is yung kanilang BLK Cosmetics All Day Brightening Plus Correcting Concealer in the shade Honey. According sa may packaging, this one retails for 349 pesos. Tapos, it contains 3.5 ml of product. Para hindi repetitive and paulit-ulit, lahat nga pala ng products ng BLK are made in Taiwan and cruelty-free. So again guys, this concealer retails for 349 pesos. Tapos, ito yung itsura niya. Ito yung itsura ng packaging ng concealer, and para sa akin guys, I like it kasi very sleek, very slim, maganda yung itsura niya, simple lang, tapos sa ilalim nakalagay lang yung shade name. Tapos, once you open it naman, ganito yung itsura ng kanyang applicator. Kagaya ng ibang concealer na available sa market, doe foot yung applicator niya, which is great kasi mabilis siyang pang-apply. Tapos, ito yung klase ng applicator na nabibend. Subukan na natin yung concealer and tignan natin kung okay ba yung coverage niya kapag nilagay na natin sa face. So, as always, maglalagay muna ako sa may under eye. Feeling ko masyadong light yung kulay niya sa akin, but that's okay kasi normally naman kapag sa may under eye, gusto ko talaga yung medyo mas light talaga sa complexion ko para talagang nakaka-highlight siya. Syempre, huwag natin kalimutan ang chin, ang nose bridge, and of course, forehead. In fairness sa concealer na to guys ha, isang dip lang yung ginamit ko, pero as you can see, nalagyan ko na yung mga areas ng face ko na kadalasan nilalagyan ko ng concealer. Doon kasi sa may guys, Maybelline Fit Me Concealer na ginagamit ko palagi, nakakadalawang dip ako bago ko makover yung mga areas ng face ko na kailangan kong lagyan ng concealer, but with this one, isang dip lang kaya super bongga. To blend the concealer, gagamit lang ako ng damp beauty blender kasi ganito naman lagi yung ginagamit ko, and let's see kung okay ba siya. Hopefully maganda yung coverage niya kasi I have high hopes, especially since cruelty-free itong product na to kasi nagbabala kasi akong magbawas ng mga non-cruelty-free products. So, let's see. Tignan natin kung bongga and pasok siya sa aking standards. Nakakainis. Dapat pala ang ginawa ko guys is half muna ng face ko yung nilagyan ko ng concealer para ma-compare natin, but hopefully nakikita nyo naman kasi akin, kitang-kita ko talagang effective siya when it comes to brightening. Di ba kitang-kita naman, mas nagmukhang maaliwalas and fresh yung itsura ng under eye ko. It's actually nice. Tapos, super nice ng feeling niya kasi it's very lightweight, as in, ang komportable niya sa under eye. May ibang concealer kasi na kapag nilagay niyo sa face, mafe-feel niyo talaga na sobrang heavy niya, but this one is very, very lightweight. I like it. Actually, this concealer reminds me of NYX High Definition Concealer, which is one of my holy grails. Super love na love ko yun kasi maganda din yung coverage niya and lightweight. And right now, ayun yung unang pumasok sa isip ko guys nung ginamit ko tong concealer na to. Carry siya guys, in fairness. This is how my face looks like after kong gamitin yung concealer, and for me, I like it. Although hindi ko masasabi na full coverage siya kasi yung ibang skin imperfections ko nakikita pa din, nagpipick through pa din. So for me, siya, medium but very buildable. I swear guys, super gaan niya sa face, as in, parang wala lang. Parang siya actually, presence ng crush nyo sa Messenger. Hindi nyo mararamdaman, ganon. Perfect tong concealer na to for everyday kasi it's lightweight, it doesn't feel heavy kapag nilagay nyo sa under eye, tapos
it looks very natural. Also, tama yung claim ng concealer na luminous yung itsura niya kasi hindi siya flat tignan, hindi siya dry, hindi matte yung finish niya. So, yeah, overall for me, okay siya. Next product ng BLK na susubukan natin sa video na to is itong kanilang Shade and Scalp Contour. Ito namang isang to guys, retails for 349 pesos as well. 3.5 ml yung laman niya, kagaya ng concealer, and yung shade na meron ako is Amber. Hindi ko nababasahin yung information about the product na nakasulat sa may packaging kasi guys, cream contour siya, so alam na natin kung ano yon. Anyway, this is how the packaging looks like and kagaya lang siya sa may concealer. When it comes naman sa kulay nitong pang contour na to, personally for me, parang medyo light pa siya for my liking, but that's okay, subukan na lang natin and tignan natin kung okay ba siya kapag nakalagay na sa ating fez. Or maybe ano din, light lang siyang tignan kapag nakalagay sa packaging, tapos pag nilagay naman sa face, okay na yung kulay niya. So, ayun, subukan na lang natin. So, lagay lang tayo dito ng slide. Ooh. Actually, you know what? Okay yung kulay niya. Mukha lang light sa may packaging. Pero feeling ko naman, perfect yung kulay niya and sakto sa skin tone ko. Konti lang muna ilalagay ko kasi baka mamaya sobrang intense ng pigment niya, nakakaloka, diba? So, ayan, lagay lang tayo ng konti. And of course, sa may outer perimeter din ng ating fez. Siyempre, huwag natin kalimutan ang jawline para magmukha siyang prominent and kitang-kita. So, ayan, lagyan natin. This time, para i-blend yung contour, gagamit ako ng brush. So, let's see kung okay siya and kung bongga ba. Oh, wow. This is actually pigmented. Nakakaloka. Pero parang ang muddy ng kulay niya. I'm not sure about this one yet. Kasi parang ang muddy niyang tingnan, guys. Or maybe napadami lang yung lagay ko kaya nagmukha siyang muddy, but that's okay. So, ayusin na lang natin siya mamaya. This product is actually very pigmented, so you have to be careful para hindi magmukhang ganito yung gagawin nyo. Magsimula na lang kayo sa konti, tapos i-build up nyo na lang siya if ever na feeling nyo kulang pa kasi mas okay yung ganon and mas mabilis siya. Pero in fairness sa may color, guys, ha, sobrang perfect niya for contouring kasi namimimic niya yung shadow, kaya lang talaga dapat maingat kayo kasi kapag napadami naman, nagmumukha siyang muddy. Dito sa may forehead area, guys, ang ganda ng pagkakablend niya and saktong-sakto lang yung amount of product na nalagay ko. It looks so nice. Tapos dito naman sa may nose, guys, gagamit na lang ako ng maliit na brush kasi kapag malaki yung ginamit natin, baka maging sobrang sabog na sabog and pumangit siya. So, para sigurado talaga na precise and maganda yung blending, maliit na brush na lang gamitin natin. Balik lang tayo dito sa may concealer and ang gawin natin is linisin natin itong area na to. So maglalagay lang ako dito ng konting concealer and dito din. Tapos ang gawin lang natin is i-blend natin itong area na to using a sponge. This will actually also help na mas magmukhang sharp and precise yung contour na ginawa natin. So ayan, i-blend lang natin siya. This is how my face looks like after kong gamitin yung BLK Cosmetics na pang contour and personally for me, okay lang siya. Hindi ito yung klase ng product na OMG, wow, my life has changed, blah blah blah, kapag ginamit nyo. So, ayun, for me okay lang siya. Ako kasi pagdating sa contouring, mas prefer ko talagang gumagamit ng powder kasi mas mabilis siyang gamitin, mas mabilis i-control. No shade sa BLK Cosmetics, but personally para sa akin, etong contour na to, parang ano lang siya, dark concealer tapos minarket lang nila as contour. So, ayun lang naman guys. Overall for me, pagdating dito sa may BLK Cosmetics contour, okay lang siya. Dalawa yung blush na susubukan natin sa video na to. So, yung first one is powder and yung second naman is cream. Bago ko iset ng powder yung face ko, subukan muna natin itong BLK Cosmetics Creamy Cheek Paint kasi panigurado after ko mag-powder, hindi ko na siya matatry. So, para sigurado na magamit natin siya, gamitin na natin ngayon. Ito namang Creamy Cheek Paint ng BLK Cosmetics retails for 399 pesos tapos it contains 5 ml of product. Actually, kung matagal na kayo sa channel ko guys, I'm very sure na alam nyo na super love na love ko yung formula nito kaya alam ko nang magugustuhan ko to. Super nice ng product na to guys, I swear. Sobrang perfect niya for everyday and actually nung nasubukan ko yung first one, talagang nag-wish ako na sana maglabas pa sila ng ibang shades and finally, eto na. May bagong shade na nga. This is how the shade looks like and kung hindi ko pa nasasabi, yung shade na to is Candy Cane and super nice ng kulay niya. Perfect din for 2019 kasi coral yung color niya. Super nice. So, tignan natin kung okay ba siya kapag nilagay sa cheeks. So, ayan. Mag-dots lang tayo. Para i-blend yung product, this time ang gagamitin ko na lang is my finger and tignan natin kung okay yung kulay niya. Parang ang bright.
I'm not sure. I-blend muna natin. Pero actually maganda siya. Parang habang biniblend nyo siya, mas gumaganda yung kulay niya. Mas nagbumukhang natural looking. See, di ba? Ang fresh lang. Tapos, ang bilis niya pang i-blend kasi hindi siya kagaya ng ibang tint na kapag tinuldok nyo sa cheek, nagmamansya na siya. This one talaga may time pa kayo para i-blend siya and hindi siya patchy. It's so nice. Oh my god, I love the color. Nakakababaeng natural siya, guys. Oh my god, it's so good. I love it. Di ba ang sweet lang ng kulay niya sa cheeks? Para ka lang minessage ni crush tapos kinilig ka, ganun. Ang ganda. I'm very glad na maganda yung kulay na to and hindi ako na-disappoint kasi nga sobrang gusto ko tong product na to, guys. Parang for me, isa to sa mga BLK Cosmetics product na talagang maire-recommend ko kasi super worth it. Maganda siya. Naset ko na ng powder yung face ko, so what the fuck? Nananapaw talaga eh. So ayun nga, nakapag-powder na ako ng face and this time, yung subukan naman natin is itong BLK Cosmetics Intense Color Powder Blush. This one retails for 299 pesos. Tapos, it contains, what the fuck? 6 grams of product yung laman niya. This is how the packaging looks like and for me, okay naman siya, guys. But I feel like mas may ibubongga pa siya. Tapos, once you open it, oh wow. First time ko itong makita, guys. So, inside, meron siyang mirror. Tapos, ito yung itsura or yung shade. Super ganda ng kulay, guys. Oh my god. I love the color. Wala siyang scent, which is great. So, ngayon naman, subukan na natin siya. And yung brush na gagamitin ko to apply is itong aking Real Techniques na buffing brush. So, pick up na tayo ng product. And, hindi naman siya powdery. Okay lang, guys. Konting-konti lang yung pagka-powdery niya and ang bilis niya maka-pick up ng product. Medyo nakakatakot, guys, kasi ang dami niya na-pick up na product, so bawasan na lang natin muna siya. So eto na, guys, ilagay na natin sa cheeks and let's see kung okay ba yung itsura and yung color niya. Oh wow, this is intense. Oh my god, sobrang pigmented niya, guys. You have to be careful. Nakakaloti! Using this brush, ang gagawin ko na lang, guys, is i-blend ko siya kasi ang OA ng pigment. It is super duper pigmented. Pero in fairness sa may kulay, guys, ang ganda ng kulay. Super. Especially kung morena kayo, itong kulay na to, guys, I swear, sobrang bagay na bagay sa inyo and maganda yung effect. Grabe yung pigment, guys. Impressive na medyo nakakatakot kasi kapag baguhan kayo tapos nabigla kayo ng dip, I'm very sure, guys, super intense nyo sa cheeks. Pero for 300 pesos, guys, ha, ang tipid nito kasi a little goes a long way. Kaya I'm very sure na kapag bumili kayo nito, lifetime nyo siyang gagamitin. I honestly don't have anything bad to say about this product kasi unang-una, it's very pigmented, it's easy to blend, ang ganda ng effect niya sa skin, ang ganda ng kulay niya, it's super duper nice. I love this one. Ang subukan naman natin this time is itong BLK Cosmetics na liquid highlighter. Ang presyo nito is 349 pesos, tapos kagaya ng concealer tsaka ng contour, ang laman niya is 3.5 ml of product din. Bronze yung shade na kasama sa may beauty box kapag binili nyo siya. So, feeling ko itong isang to dark for my skin tone. But that's okay. Subukan pa din natin. So, ito yung itsura niya, guys. Kung mabubuksan siya. So, wait lang. Tama nga. Dark yung kulay niya for my skin tone. But that's okay. Try pa din natin. So, ito na, guys. Subukan natin mag-dot dito sa may highest point ng cheeks. And tignan natin yung itsura niya. Finger na lang yung gagamitin kong pang-blend para mas mabilis. So, let's see. Ito yung itsura ngayon ng highlighter and medyo dark nga siya for my liking pero I can make it work naman. Pero mas okay sana kung mas light yung kulay niya kasi dalawang shades yung available dito. So, I don't know kung bakit dark yung nilagay nila sa may beauty box but okay lang, dead ma lang. Maganda yung formula ng product, guys, ha, kasi it's very creamy and easy to blend. Tapos, wala siyang chunks of glitter which is great kasi ayoko nang ganun. Yun nga lang talaga, medyo dark yung color niya for my liking. If you have deeper complexion tapos napunta kayo ng BLK stores, I highly recommend na subukan nyo to, guys, kasi kapag sinubukan nyo siya, I swear, very bronze goddess yung effect na ibibigay nito kapag nilagay nyo siya sa skin. Sa camera mo kung okay yung kulay ng highlighter sa skin ko kasi natatamaan siya ng ilaw pero sa personal talaga makikita mo na medyo dark siya for my skin tone. So, ayun, heads up lang naman. Gusto ko lang sabihin kasi baka mamaya sabihin nyo, umaarte lang ako, blah blah blah, hinahate ko lang yung product, whatsoever. Pero yun nga, medyo dark talaga yung kulay niya for my skin tone. Pero kung quality naman ng product or ng highlighter yung pag-uusapan, okay na okay siya. Finally, lip products na yung itatry natin sa video na to. And yung first na susubukan natin is itong BLK Cosmetics
All Day Intense Matte Lipstick. This one contains 3.4 grams of product and yung presyo niya is 299 pesos. This is how the packaging looks like and yung shade na nakuha ko guys is called Mary. Bago natin subukan yung lipstick, I just want to say na sobrang impressive ng BLK kasi pag naglalabas sila ng bagong collection, lagi nag-iiba yung kulay ng packaging. Like for example, this one is yung sa may K-Beauty nila, tapos eto namang purple sa 90s and etong holiday or Christmas collection nila, diba? Kulay red, kaya ang bongga, nakakatuwa. Ayun lang naman, so subukan na natin yung lipstick and again, eto yung itsura ng kulay niya. This is how the lipstick looks like on my lips and I love the color. It's super duper nice. However, pagdating sa pigmentation, unfortunately, hindi ganun ka-intense yung pigment niya. Kaya with this one, kailangan talaga i-layer nyo siya ng paulit-ulit kasi kung one swipe lang, medyo patchy and streaky yung itsura niya. I'm not sure if you guys can see, pero sa may inner part ng aking lips, medyo light pa yung kulay niya. Kaya kailangan talaga patungan pa siya para maging sobrang opaque and maganda yung itsura niya. Okay naman yung formula niya guys kasi it's very comfortable on the lips. Yun nga lang, mafe-feel nyo talaga na may lipstick na nakalagay sa lips nyo. Overall, para sa akin, etong lipstick na to, okay naman siya. Maganda yung kulay niya. Yun nga lang talaga, pagdating sa pigmentation, medyo nakulangan pa ako. Ngayon naman, ang susubukan natin is itong kanilang long-lasting liquid lipstick. 3 grams yung laman ng liquid lipstick na to and yung presyo niya is 349 pesos. Medyo expensive, I'm not gonna lie. So, tignan natin kung ano yung itsura niya. Ooh. So, ito yung itsura niya guys. Ito yung itsura ng packaging or component ng liquid lipstick and kung hindi ko pa nasasabi guys, yung shade na to is called Shine. Applicator looks like this. So, ano siya guys? Kagaya lang ng mga applicator ng ibang liquid lipstick na nakikita natin, but this one I feel like medyo mahaba siya ng konti. Subukan na natin and tignan natin kung ano yung itsura niya kapag nakalagay na sa lips. Ganito naman yung itsura ng liquid lipstick kapag nakalagay na sa lips and pagdating sa kulay, I love it. Super nice and unique nung color niya. Tapos, pagdating sa pigmentation, maganda din. One dip lang pero na-cover ko na yung buong lips ko kaya ang bongga niya. Yun nga lang guys, medyo dry siya sa lips. Even though gusto ko yung kulay and pigmentation ng liquid lipstick, unfortunately, pagdating sa formula, hindi ako big fan kasi medyo drying siya sa lips. Overall, para sa akin, itong liquid lipstick na to, okay naman siya and gagamitin ko pa siya. Yun nga lang, kapag ginamit ko na siya next time, gagamitan ko na or papatungan ko na ng lip gloss. Final lip product na susubukan natin sa video na to is itong BLK Cosmetics Soft Matte Mousse Lipstick. 349 pesos din yung presyo nito and it contains, 3.5 ml of product. This is how the packaging looks like and yung shade na to is called Happy. Actually, nasubukan ko na tong product na to before doon sa may 90s collection nila and super love na love ko yung formula kaya I'm very sure na itong isang to, magugustuhan ko din siya. Ganito naman yung itsura ng Soft Matte Mousse Lipstick on my lips and super nice ng kulay niya kasi it's very unique. Formula is super duper perfect kasi it's very lightweight, sobrang komportable niya sa lips, parang wala nakalagay. However, when it comes sa pigmentation, medyo 50-50, hindi siya ganun kabongga. So ayun, doon lang talaga ako na-disappoint sa may pigmentation niya kasi sobrang ganda ng formula nito as in. Tsaka what's great about this product kasi is pwede nyo din siyang gamitin as blush. Sobrang creamy niya kasi and maganda yung formula niya. Kung mas pigmented lang sana tong product na to, I swear, perfect na siya. Ayun na lahat ng mga bagong product ng BLK Cosmetics and I'm very sure na madami sa inyo gustong malaman kung ano yung mga maire-recommend ko. So para sa akin, eto yung mga product na maire-recommend ko sa inyo. So yung first one is yung kanilang Intense Color Powder Blush. Second is yung kanilang concealer and yung third is yung kanilang creamy cheek paint. Unfortunately, even though love na love ko yung formula ng Soft Matte Mousse, hindi ko mai-recommend tong shade na Happy kasi nga hindi maganda yung pigmentation. So, if ever na gusto niyo siyang subukan, I highly recommend na yung shade na lang na itry nyo is yung shade na Totally. Anyway, that is it for today's video guys. I hope na nag-enjoy kayo and of course, if you did, don't forget to give this video a thumbs up and subscribe to my channel if you haven't already. Thank you guys so much for watching and I will see you all on my next one. Bye guys!